Kahapon po, ibinalita nga po namin yung pagpasok po ng korte para ng not guilty plea para po sa dating senador, Sandigan Bayan, oo. dating senador na si Bong Revilla. Ang tanong po, syempre, pakilinaw nga po, ano po ba, bakit po ganito yung naging estratehiya nila? And more importantly po, on the part naman po of the Office of the Ombudsman, from a prosecutorial standpoint, ito po ba yung kanilang ginawa ay makakaapekto po sa litigation process nyo and strategy nyo po? Na back to you eh. Parang back to you, ombudsman. Hindi, ano po yan. That's still part of the court process. Although, alam mo, pagdating kasi sa korte, the fact na naglabas po sila ng warrant of arrest, ibig po sabihin yan, gumawa na rin sila ng determination ng probable cause doon sa kanila. No? So, these are all dilatory tactics. Like I always mention, ang kalaban po namin dito, yung pera na nakuha nila sa atin. So, yan talaga kalaban natin, yung mga napakagaling na mga abogado na kahit mga creative na dilatory tactics, yung mga nagpapabagal ng kaso, ginagawa na nila lahat. Diba? So, these are things that, of course, sana hindi na nangyari para tuloy-tuloy po yung kaso. Pero if the court says na dapat ibalik muna sa ombudsman para magano ulit sila, then we will follow. Siyempre, hindi naman kami kukontra sa Sandigan Bayan dahil kami ngayon ay isang participant na lang din sa proceedings doon. No? So kung ano na po yung maging desisyon ng Sandigan Bayan, susunod din naman talaga kami. But when it was here, when the case was here, we gave him all the opportunities to explain his side at magbigay ng kanyang depensa. So, wala namang problema sa due process. Okay. Ito lang po, nahanapan ng isang paraan para ibalik dito. But again, I don't want to prejudge the case. Now that it is back here and pending ang motion for reconsideration nila, we will allow the prosecutors to exercise their best discretion here. So, ayoko muna magsalita. I don't want to prejudge it. But we will go through the process and we will follow the Sandigan Bayan.